Kinilala na ng pulisya ang isa sa mga miyembro ng grupong nanloob sa Mabuhay Manor Hotel noong January 2. Habang sa Parañaque, arestado ang isang lalaki na kabilang umano sa mga nang-hold up sa isang gotohan. Nagpapatrol, Rafi Santos. 2 ng Enero na makuna ng CCTV ang panloloob ng grupo ng mga armadong lalaki sa Mabuhay Manor Hotel sa Pasay City. Natangay nila ang halos 4 na milyong piso mula sa hotel at mga customer nito. Kanina, kinilala na ng Pasay Police ang isa sa mga suspect, ang dating security guard na si Daniel Constantino. Si Constantino ang bukod tanging miyembro ng grupo na di nagsuot ng maskara. Sinampahan na ng kasong robbery si Constantino habang nagpapatuloy ang hot pursuit operations laban sa kanya at mga kasamahan. Sa Parañaque City, naaresto ng pulis ang isa sa 4 na armadong lalaking nang hold up sa isang gotohan at mga customer nito noong isang linggo. Ayon kay Parañaque Chief of Police Leon Rosete, itinuro ng mga concerned citizen ang suspect na tinangkapang tumakbo sa mga pulis. Ating pong suspect na nagngangalan pong si Jezreel Arador alias Budoy ay na-identify po ng ating mga kapulisan sa pagsasagawa po natin ng intelligence research. Pinaghahanap pa ng pulis ang iba pang kasabwat ng suspect. Samantala, nasa kote rin ng Parañaque Police ang 3 Taiwanese matapos nilang dukutin ng kapwa Taiwanese dahil sa 100,000 utang. Binugbog at binanta ang papatayin ng biktima kung hindi magbabayad ng ransom ang kanyang pamilya sa Taiwan. Nakapagsumbong sa pulis ang kapamilya ng biktima kaya na-rescue siya sa isang hotel. Dahil sa sunod-sunod na insidente ng krimen, magdaragdag na ng pulis ang Southern Police District sa lahat ng police stations tuwing gabi. Umaasa rin ng pulis na sa tulong ng social media ay mas madaling mahuhuli ang mga suspect sa krimen. Rafi Santos, ABS-CBN News. Inilibing na ang 13 anyos na namatay sa dengue shock syndrome matapos umanong maturukan ng Dengvaxia. Lumabas sa forensic examination na nagtamo rin ng pagdurugo sa kanyang internal organs ang bata. Exclusive, nagpapatrol si Dominic Almelor. Napakasakit para sa mga magulang ng 13 anyos sa si Ray Justin ang kanyang pagkamatay dahil sa umano'y dengue shock syndrome nitong January 3. Isa si Ray Justin sa umano'y naturukan ng Dengvaxia kaya naniniwala ang ama niya na ito ang dahilan ng biglaang pagkamatay ng anak. Mahal ka namin. Di kita iiwan, anak. Hanggang sa uli. Naipaglaban tong kamatayan mo. Sa forensic examination sa kanyang bangkay na kumpirmang dengue shock ang kanyang ikinamatay, nakitang matinding pagdurugo sa ulo, utak, puso, baga, atay, tiyan at bituka ni Ray Justin. Mukhang bumagsak yung blood pressure niya dahil doon sa extensive bleeding. Tinitingnan din namin na dahil malakas ang bleeding sa brain, maaaring nagkaroon ng cardiorespiratory arrest. Panglima na si Ray Justin sa mga batang hinihinalang namatay sa Dengvaxia na sumailalim sa forensic investigation ng PAO. Lahat sila mga seronegative o hindi pa nagkakadengue bago naturukan ng Dengvaxia. Namatay sa loob ng 6 na buwan matapos mabakunahan. Mabilis ang pagkamatay at nagkaroon ng matinding pagdurugo at paglaki ng mga internal organ. Dahil dito sa nakita naming pattern, maliwanag yung link ng Dengvaxia dito sa pagkakamatay ng mga batang ito. Yun ang tanong, paano nagkokos itong Dengvaxia ng ganitong kabilis at ka-fatal na epekto? Una nang iginiit ng Sanofi Pasteur, manufacturer ng Dengvaxia, na wala pang napatutunayang kaso ng pagkamatay na direktang may kaugnayan sa bakuna. Pero ang tanong ng marami, bakit kung kailan daang libo nang nabakunahan, sakalang naglabas ng advisory ang Sanofi Pasteur na maaaring magkaroon ng severe disease ang mga hindi pa nagkakadengue na naturukan ng Dengvaxia. Ang 16 anyos na si Shirley De Leon, labis na nag-aalala ngayon dahil hindi niya alam na buntis pala siya nang maturukan ng Dengvaxia. Sobra na yung kaba ko kasi siya yung dumadali para sa bata yung turok na yun. Nagdadasal ko kay Lord, ligtas niya kami kasi 2 nga pong buhay mawawala.
Isa si Shirley sa higit 200 batang dumulog sa Public Attorney's Office para humingi ng medical at legal assistance. Karamihan umano sa kanila ay walang pinirmahang mga waiver o consent form mula sa mga magulang. Ayon naman sa DOH, handa silang makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng PAO. Nilirespeto naman natin kung ano man ang magiging pasya ng PAO. At kami naman ay handa lang. Hindi kami talaga pwede mag-work with DOH kasi nakademanda na ang DOH sa Supreme Court. Idinimanda ng mga buhay na nasaksakan ng Dengvaxia. 2 pang bata mula Central Luzon na hinihinalang namatay sa Dengvaxia ang isa sa ilalim din sa forensic examination. Dominic Almelor, ABS-CBN News. All set na sina Sara Labati at Richard Gutierrez sa kanilang baby number 2. Pero kung may excited man sa kanilang pamilya, ito'y walang iba kundi ang magiging kuya na si Baby Zion. Nagpapatrol, MJ Felipe. Napuno ng masasayang games, kwentuhan at kamustahan ang baby shower para sa second baby boy ni Sara Labati at Richard Gutierrez. Present ang pamilya ni Sara at Richard at kanilang kaibigan sa showbiz gaya ni Mariel Rodriguez at baby Isabela, mag-asawang John Prats at Isabel Oli, Lily Monteverde, Bella Padilla, Yasi Pressman at marami pang iba. I wish for Sarah and Shard na, of course, sana they'll have a healthy, happy baby. Pero kwento ng mag-asawa, ang pinaka-excited sa lahat, ang kuya-to-be na si Zion na nagpakitang gilas ng kanyang talent nang makipag-duet ng Elvis Presley song kasama ang lolo. Zion's excited na rin. As in, lagi niyang sinasama yung baby sa topic or sa mga conversations namin. Para kay Sara, malaking bagay sa pangalawa niyang pagbubuntis ang nakukuhang inspirasyon kina Richard at Zion. Easier siya kasi mas may knowledge ako from my first pregnancy with Zion. Kumbaga mas alam ko kung ano yung nangyayari, bakit ba nangyayari yung symptoms na to. Pinaglihian ko puro shrimp nung umpisa ng pregnancy. As in, dim sum, hakaw dim sum, ano po ba? Chinese food. Sa katapusan ng March o first week ng April, nakatakdang manganak si Sara. Pero may naisip na silang pangalan sa baby. We have a nickname for him. Okay. For now, we're calling him Kai. Sino nag-suggest ng name na yun? Ako. Pinaglaban ko kasi si Zion, siya yung nag-name kay Zion. Wala pang konkretong plano tungkol sa kasal ng dalawa dahil magfo-focus muna sila sa malusog at maayos na panganganak ni Sara. MJ Felipe, ABS-CBN News.